Hoy, gising. Ano ba yan? Manyak ka ba? Anong nangyayari? Napunta ako sa katawan ng isang lalaking bagong hiwalay. Pumunta ang may-ari ng katawan sa ospital para makipagbalikan sa dating asawa. Pero dahil sa sobrang galit, inatake siya at namatay. Pinapunta mo ako rito. Chen-Jin, bakit ka nandito? Chen-Jin, lalaki ka ba talaga? Sinusundan mo na naman ako. Nakakadiri ka. Sino ba ang nakakadiri, ako o ikaw? Nagpakapagod ako para sa pamilya nyo. Pero pinagpalit mo lang ako. Makipag-divorce ka sa akin. Pinalaglag ko na nga ang bata. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Wala na ang lahat ng ipon mo. Ano pang hinihintay ko kung hindi makipaghiwalay sa'yo? Gusto mo bang ipanganak ko ang bata? Para lang magdusa kaming mag-ina sa piling mo. Ikaw na Su, may lakas ka pa talagang magsalita. Ibinigay ko ang lahat ng ipon ko. Pambayad sa utang ng nanay mo. Buong 400,000 iyon. Tapos ngayon, itataboy mo na ako. Chen-Jin, bilang manugang. Hindi ba dapat lang? Nabayaran mo ang utang ni mama. Ate, tara na, umalis na tayo. Napakawalang kwenta talaga ng ex-husband mo. Tama ka, Chen-Jin. Sa ganda kong ito. Sulit na ang ilang taon na nasayang ko sa'yo. Ikaw. Natukoy na ang host ay nasa pinakamababang punto ng buhay. Matagumpay na na-activate ang emotion harvesting system. Kailangan mo lang magdulot ng emosyonal na pagbabago sa mga babae para makapag-ani ng emotion points at makakuha ng misteryosong gantimpala. Sa unang 1,000 emotion points, ay makakakuha ka ng misteryosong gantimpala. System. Sigurado na ito. Kaka-divorce ko lang, may system na agad. Siguradong magtatagumpay na ako. Ate, hindi kaya tayo kagatin yan mamaya. Nakakahiya talagang magkaroon ng isang inutil na dating bayaw. Chen-Jin, huwag mong isiping dahil nagmamaang-maangan ka. Ay kaawaan na kita. Kahit patayin mo pa ako. Hinding-hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Sige, kasunduan yan. Dobleng saya. Ang bumawi, aso. Natukoy ang pagbabago sa emosyon ng target. Nadagdagan ng 200 ang emosyonal na puntos ni Sumanki. Emosyonal na puntos, 400. Ang dali lang palang makakuha ng emotional value. Baliw ka na ba? Noong isang araw lang, umiiyak ka pang nakikiusap na magbalikan tayo. Sinasabi ko sa'yo, kahit hindi mo na ako kulitin, hinding-hindi ko na ibabalik sa'yo ang 400,000 na yon. Hindi na kailangan. Ituring mo na lang na yung 400,000 ay binilhan ko ng korona ng bulaklak ang nanay mo. Yung mga koronang binili ko, pwedeng maging bundok na pambabaon sa'yo. Ang ganda at ang payapa. Ikaw. Emotional value ni Sumanki na dagdagan ng 300. Kasalukuyang emotional value, 1,000. Kasalukuyang emotional value, 1,000. Na-unlock ang misteryosong reward. Ayos na. Ate, tara na. Sa tingin ko ay may rabies siya. Lene. Host, naipon na emosyon, unlock ang misteryosong gantimpala. Host, naipon na emosyon, mangolekta ng 1,000 emotion points para. Makaabot sa 1,000, mangolekta ng 1,000 emotion points para. 0/3 makaabot sa 1,000, misteryosong gantimpala. Gagamitin ba ang misteryosong gantimpala? 1,000 emosyonal na puntos. Para makuha ang misteryosong gantimpala. Kailangan pa bang itanong yan, syempre. Binabati kita, host. Nabawasan ng 1,000 emosyonal na puntos. Nakuha ang gantimpalang God level fighting technique. Misteryosong gantimpala. Nabawasan ng emosyonal na puntos. Nakuha ang God level fighting technique. Nakuha ang emotion points. Ang susunod na requirement para magbukas ay 2,000 emotion points. 2,000 points na ang kailangan sa susunod. Mukhang nadadagdagan ng 1,000 points kada beses. Pero sulit naman. Parang iba na nga ang pakiramdam ng katawan ko. Ang lupit talaga ng system na to. Bitawan mo ako, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Iyon ang magandang doktor kanina. May na-detect na class na dilad. Sa tabi ng host si Wenyan. Automatikong nakabind na ang system. Naglabas ng misyon. Tulungan si Wenyan na makawala sa lalaking manloloko. Maaaring makuha ang doubling emotional value ni Wenyan. Double. Kiay, mahigit 6 na buwan na. Simula noong naghiwalay tayo. Kapag ginulo mo pa ako, magpupulis na ako. Yan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang babae sa labas ay pampalipas oras ko lang. Ikaw pa rin ang tunay kong mahal. Mukhang siya nga ang
Kabit ni Sumanki. Mabuti naman. Tamang-tama para makaganti ako para sa orihinal na may-ari. Halika na, yan. Hindi pa nga kita napagsasawaan eh. Tapos makikipaghiwalay ka na lang. Paano ako papayag ng ganun-ganun lang? Lumayas ka nga, cute na to. Ang cute na to, lakas ng loob mong saktan ako ah. Masyado na yata kitang pinagbibigyan ah. Nananakit ka ng babae. Wala ka bang hiya? Sino ka? Yung cute kanina. Ako ang tatay mo. Gusto mo na bang mamatay ha? Talaga ba? Aray, masakit. Kuya, bitawan mo na ako. Sige na, ikaw na tatay ko, okay na. Bitawan mo. Mapuputol na. Inunahan mo lang ako kanina. Huwag mong isiping hindi kita kaya. Bata, tandaan mo to. Hindi pa tayo tapos. Tapos na. Tapos na ang misyon. Kasalukuyang emosyonal na halaga, 1,000. Hindi nga nagkamali, doble ang emosyonal na halaga. Ang dali lang palang makakuha ulit ng 1,000. Hindi ko inakalang ang galing mo palang lumaban. Salamat. Yan lang ang pasasalamat mo. Ang hirap pa namang makatagpo ng magandang babaeng may doble emosyonal na halaga. Hindi siya pwedeng makatakas. Paano mo naman ako pasasalamatan? Ikaw. Ang cute mo talaga. Asa ka pa. Ililibre na lang kita ng pagkain. Sumunod ka kung gusto mong kumain. Bakit? Anong cute sa akin? Hindi. Ikaw lang ang may mali siya. Hoy, bakit mo tinatanggal ang pantalon mo? Ang cute mo talaga. Itigil mo nga yang kakasabi ng cute. Masyadong mahigpit. Luluwagan ko lang. Para makakain ka ng marami mamaya. Walang modo. Sino ka? Bakit ka nasa sasakyan ni Iray? Wen, ikaw ba ang boyfriend ni Iray? Wen. Magandang araw po, Direktor. Ano? Pwede bang lumayo ka muna sandali? Ayan, nakalayo na siya. Hindi pa. Maghintay ka pa sandali. Puy. Cute. Kapag ginawa mo pa yan, tatawag na ako ng pulis. Nadagdagan ng 500 ang emosyon ni Wenyan. Kasalukuyang emosyon, 1,500. 500 na lang ang kulang. Kailangan pa nating magsumikap. Bakit ba ang gulo mong kausap? Tinutulungan na nga kita ng maayos. Tapos tatawagin mo pa akong cute. Natukoy ang pagbabago sa emosyon ng target. Hay naku, tama na. Sige na, mali ako sa paghusga sa'yo. Ililibre kita ng masarap na pagkain para makabawi. Ayan, mas mabuti. Nadagdagan ng 500 ang emosyon ni Wenyan. Mangolekta ng 2,000 emosyon para makumpleto. Kasalukuyang emosyon, 2,000. 2,000, kasalukuyang emosyon, 2,000. Kasalukuyang emosyon, 2,000. Tapos na. System. Redeem agad ang reward. 0 per 3, 2,000. 0 per 3, 2,000 binabati kita, host. 0 per 3 nabawasan ng 2,000 emotion points. Nabawasan ng 2,000 emotion points, 2,600. Nakakuha ng gantimpalang cash na 1,000,000. Ang sarap. Hoy. Yan. Punta ka agad sa Dihaw Hotel. Hindi ko sinasadya na mabasag ang alak ng isang customer. Hindi sapat ang pera ko pambayad. Ano? Papunta na ako. May natukoy na hindi inaasahang pangyayari. Naglabas na ang system ng bagong misyon. Tulungan ng matalik na kaibigan ni Wenyan. Nabayaran ang nabasag na red wine para makakuha ng isang misteryosong gantimpala. Sunod-sunod talaga ang dating Ang unang gantimpala ay kakayahan. Ang pangalawa naman ay cash. Ang pangatlo kaya. Kotse at mansyon na kaya ang susunod. Pasensya na, may nangyari sa matalik kong kaibigan. Pwede bang dumaan muna tayo sa kanya? Walang problema. Mas mahalaga ang dapat unahin. Hindi ko inakalang napakaunawain niya pala. Tinawagan ko na ang kaibigan ko. Ngayong araw. Siguradong mababayaran ko na kayo. Kahit ganito lang, hindi mo pa magawa ng tama.
Bagay lang sa'yo na maging waiter habang buhay. Itong red wine ko nagawa noong 72. Nagkakahalaga ng 78,000 kada bote. Kaya mo bang bayaran yan? Linlin. Anong nangyayari? Chen-Jin. Magkakilala kayo. Dating asawa lang. Bata, ang luma at bagong utang na loob. Pagbabayaran mo na lahat ngayon. Kaya pala, ang babaeng kinakasama ni Zhao Chenyu ay ang dating asawa ni Chen-Jin. Si Yan. Sino siya? Siya. Ipakikilala ko siya sa'yo. Siya ang bago kong boyfriend. Tinulungan kitang hindi mapahiya. Sa harap ng dati mong asawa. Tulungan mo naman akong makawala. Sa paungulit ni Zhao Chenyu. CJ, deal. Isang pobre at talunang tulad mo. Nagagawa mo pang makipag-agawan ng babae sa akin. Kaya pala nakipaghiwalay sa'yo si Manki. Pinulot mo lang ang itinapon ko. Nagmamayabang ka pa. Chen-Jin, wala ka talagang masabing matino. Nadagdagan ng 100 ang emosyon ni Sumanki. Yan. Ang lalaking yan. Inubos ang ipon niya. Pambayad sa utang ng biyanan niya. Wala na siyang pera. Ano bang laban niya sa akin? Ngayong nandito ka para tumulong. Ang kaibigan mo ang magbabayad ng red wine ko. Kung ganoon, samahan mo na lang ako. Tungkol sa red wine, kalimutan na natin yun. Ano, payag ka? Kaya pala si Zhao Chenyu. Ayaw pang pakasalan ako. Yun pala, may nakatago pa siyang malanding babae sa puso niya. Nananaginip ka lang. Ang isang lalaking handang. Ubusin ang ipon para pambayad ng utang ng biyanan. Isang lalaking may ganitong pananagutan. Ay hamak na mas mabuti kaysa sayo. Magkano ang red wine? Babayaran ko. Hindi ko inaasahan to. Hindi lang niya ako. Nabibigyan ng dobleng emosyon. Isa pa siyang babaeng may tamang pananaw sa buhay. Yan. Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 78,000. Naka-reserve na. Ang mahal naman. Huwag kang mag-alala, mahal ko. 78,000 lang naman yan, di ba? Ako na ang magbabayad. Nadagdagan ng 200 ang emosyon ni Wenyan. Kasalukuyang emosyon, 300. Ikaw, kung makakapaglabas ka ng 78,000 ngayong araw. Luluhod ako sa harap mo. At ubusin ko ang red wine na yan. Ubusin mo hanggang sa huli. CJ, deal. Miss, paki-check out na. Sir, gusto ko lang pong kumpirmahin sa inyo. Ang presyo ng bote ay 78,000. Babayaran niyo po ang buong halaga. Matagumpay na naibayad ang 78,000. Paano nangyari to? Saan mo nakuha ang ganyang karaming pera? Wala kang pakialam. Akin na ang alak na to ngayon. Ano pang hinihintay mo, dilaan mo na. 78,000 yan. Kahit papaano kaya mong dilaan. Ang halagang 2,000. Pagbigyan na kita. Ikaw. Ang yaman pala niya. Nagbayad ng 100,000. Hindi man lang kumurap. Yan. Sabi ko sa'yo. Bakit ka pumili ng hiwalay na sa asawa? Nagpapanggap lang pala siyang mahina para makapanglamang. Haha. Nadagdagan ng 600 ang emotional value ni Wenyan. Nadagdagan ng 300 ang emotional value ni Sumanki. Kasalukuyang emotional value, 1,500. Ang bilis, lumampas na naman sa 1,000. Parang emotional bombing ito ah. Jin, salamat sa pagtulong mo sa akin. Yung paraan mo kanina nung nagbayad ka. Ang gwapo. Maliit na bagay lang yon. Binabati kita, host. Nakumpleto mo ang misyon. Mangolekta lang ng 2,000 emotional points. Binabati kita, host. Nakumpleto mo ang misyon. Binabati kita, host. Nakumpleto mo ang misyon. Nakadetect ng pagbabago sa emosyon ng sub-target. Nakuha ang 30% share sa Dihaw Hotel. 25, target ng misyon, pangalawang shareholder. 25, kinukumpirma ang share. Pakibilisan. Grabe naman. Diretsong shares agad. Chen-Jin, hula ko. Itong 100,000. Galing lang sa online loan mo, di ba? Nagpapanggap kang mayaman sa harap ko. Gusto mo ba akong pabalikin sa'yo? Ikaw na malandi ka. Masyado kang malikot ang imahinasyon. Sino ang tinatawag mong pokpok? Mahal, minura niya ako ng ganyan. Hahayaan mo lang ba siyang gawin yan? Hoy, bata. Huwag mong isiping tapos na tayo. Dahil lang nabayaran mo ang alak na yan. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo.
Hindi mo mapapantayan yan. Sa paungutang mo online, ang manager ng Dihaw Hotel ay tropa ko. Papunta na siya rito. Chen Jin, tara na, umalis na tayo. Totoong malakas ang koneksyon ni Zhao Chenyu. Pero Jin Ji, hindi tayo dapat makipag-away kung dehado tayo. Napakataray kaya ng manager namin. Ngayon ka lang natakot. Huli na ang lahat. Gusto kong lumuhod ang cute na to at humingi ng tawad sa akin. Tandaan niyo ang sinasabi ko ngayon. Hindi kayo makakaalis dito. Kailangan siyang ilabas ng nakahiga. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Mukhang, ngayong araw ang pagpapanggap na ito ay hindi na maiiwasan. Tamang-tama. Kulang na lang ng 1,500 emotion points para makakuha ulit ng isa. Misteryosong gantimpala. Manager, ano bang silbi mo? Kahit ganito lang kaliit na bagay, hindi mo pa magawa ng tama. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na rito. Sandali lang kaibigan. Mabuti at dumating ka. Hindi lang itong maliit na waiter. At itong cute na to, nagpapanggap na matapang sa harap ko kanina. Gusto ko siyang ilabas dito ng nakahiga. Walang problema. Bilisan niyo ang paggawa. Baliin ang mga binti niya at itapon sa likod na pinto. Ang pangalawang shareholder ng hotel natin ay darating anumang oras para mag-inspeksyon. Huwag mong madumihan ang mga mata ni Emre. Chen. Huwag kang kabahan, makipagpustahan tayo. Itong sigaw mamaya. Ituturing akong parang hari. Paano mangyayari yon? Nagkukunwari ka pa. Chen Jin. Tingnan natin mamaya. Kapag nabalian ka ng binti, makakatawa ka pa ba? Ah, ikaw. Ikaw si Chen Jin. Sino ba talaga ang boyfriend mo? Parang kilala siya ni Manager Gao. Totoo kaya ang sinabi niya kanina? Ako nga. Hahaha. Kapatid, narinig mo rin ba? Ang pangalan ng cute na to? Bata, hindi ko akalaing ang pagiging inutil mo ay sikat na pala, hahaha. Nakarating pa ang kahiyan mo kay Manager Gao. Chen Jin, ako at ang pakikipaghiwalay sa'yo na duwag ka. Ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Akala ko pa naman ay may malakas na backer si Chen Jin. Sayang lang ang excitement ko. Pinapayuhan kitang lumuhod ka na ngayon. Parang aso. At gumapang ka sa ilalim ng hita ko. Kapag maganda ang mood ko, baka pag-isipan kong patawarin ka. Broad, bakit mo ako hinihila? Ang basurang tulad ni Chen Jin. Hindi ba madali lang nating tapakan yan? Xiao Gao, ganyan din ba ang iniisip mo? Ang cute mo naman. Hindi ka man lang karapat dapat na dilaan ang sapatos ng kapatid ko. Hindi mo dapat tinatawag na Xiao Gao ang pangalan niya. Tumahimik ka nga, gago. Pare, bakit mo ako sinuntok? Sinuntok kita dahil ikaw ang dapat suntukin. Pangalan, Chen Bao, posisyon, ikalawang shareholder ng Hao Hao Hotel. Idilat nyo ang mga mata nyo. Tignan nyo ng mabuti. Si Emre, Chen Jin ay ang ating, ang ikalawang shareholder ng Dihaw Hotel. Pinapabugbog pa sa akin si Emre. Chen, halos mapahamak mo ako. Kaya pala nagbayad ng 100,000. Nang hindi man lang nag-alinlangan. Iyon pala ang isa pa niyang pagkakakilanlan. Diyos ko! Ang dalawang tong walang modo. Ilabas niyo siya. Huwag niyo nang gambalain ang kasiyahan ni Emre. Chen, masusunod. Hindi maaari. Isa lang siyang. Pulubing walang pera. Hindi ako naniniwala. Takpan niyo ang bibig niya. Sampalin mo hanggang mamaga bago mo itapon. Tumahimik ka. Ang ating boss Chen ay hindi mo pwedeng siraan. Tikman mo. Ang aking Iron Palm. Hindi. Huwag. Hindi. Huwag. Ay. Asawa ko. Lahat ng ginawa ko ay, pinilit lang ako ni Zhao Chenyu. Pwede bang magkaayos na tayo? Asawa ko. Hehe. Pasensya na po kayo sa inasal ko kanina, Yenya. Chen, sana po ay mapatawad niyo ako. Pagpasensyahan niyo na po. Marunong ka pala talagang magsalita ng maayos. Nasaan na yung tapang mo kanina? Ha? Alam niyo naman po, Yen Chen, ako. Hindi ako nagagalit kahit kailan. Sige na, lumabas ka na. Mag-utos ka ng iba. Na maglinis ng private room na ito. Dito na lang kami kakain ng simple. Masusunod po. Sandali lang po. Sabi ko na nga ba?
Hindi ordinaryo ang pagkatao ni Jinje. Ang aura ng isang mayaman ay hindi na pagkukunwari. Jinje, tingnan mo naman ako. Maganda ba itong suot kong uniform? Maganda, maganda. Nadagdagan ng 1,000 ang emosyon ni Wenyan. Nadagdagan ng 500 ang emosyonal na puntos ni Sumanki. Kasalukuyang emosyonal na puntos, 3,500. Ang bilis, 3,000 na agad. System, mag-redeem ulit ng misteryosong premyo. Binabati kita, host, nakapag-consume ka na ng 3,000 emosyonal na puntos. Nakuha mo ang Kunlun Mansion. Isang unit ng pinakamahal na villa sa Yonding area. Pinakamahal na villa. Ngayon, tunay ka na talagang mayaman. Tianjin, kung dito ka kakain, hindi kita kayang ilibre. Ano ka ba naman? Kumakain ako sa sarili kong hotel. Kailangan ko pa bang magbayad? Dahil nanalo ako sa pustahan kanina. Pag-iisipan ko muna. Ano kayang pusta ang nararapat sa'yo? Ang cute. Sasagutin ko lang tong tawag. Jin, salamat. Sa pagtanggol sa akin kanina. At sa paglibre ng pagkain. Napakalaking handaan nito. Talagang pera ang nagpapaikot sa mundo. Dati, si Xialin. Hindi man lang ako tinitingnan ng mga babaeng gaya niya. Pero ngayon, halos dumikit na siya sa akin. Maganda nga ang hubog ng katawan at mukha niya. Pero pagdating sa ugali, hindi pa rin siya papasa kay Wenyan. Walang anuman. Kaibigan ka niyan yan. Maliit na bagay lang yon. Ano ba? Ano ang sabi ni Jinje? Yun lang kung ano man. Ano bang pinagsasasabi mo? Bitawan mo na ako. Ano bang kinatatakutan mo? Tutal, hindi naman kayo. Totoong magkasintahan. Akala mo ba talaga? Hindi nila nahahalata. Grabe, ang talino mo naman. Siyempre naman. Jinje, tignan mo ang mukha at katawan ko. Hindi ba't hindi ako talo kaya niyan? Lahat ng gusto mo kaya kong ibigay. Subukan kaya natin. Mag-best friend kayo niyan yan. Hindi yata tama to. Ano bang kinatatakutan mo? Nasa labas lang ng pinto siyan yan. Baka may pumasok anumang oras. Hindi ba mas nakaka-excite yon? Ano ang ginagawa ninyo? Yan. Bakit ka pumasok nang hindi kumakatok? Wala lang. Sabi niya, namimiss na raw niya ang yakap ng daddy niya. Halika, yakapin mo ako para maramdaman mo. Nakakainis si Jinje. Akala niyo ba ay tanga ako? Hindi ko akalain na itinuring kitang matalik na kaibigan. Pero agawin mo pala ang boyfriend ko. Emotional value ni Wenyan positibo 200. Emotional value ni Xialin positibo 100. Kasalukuyang emotional value 800. Nakakakuha rin pala ng emotional value sa pagpapagalit sa kanya. Subukan mo ulit. Bakit? Nagsiselos ka ba? Sige na, tawagin mo ako ng maganda. Yayakapin din kita. Chi. Sino namang may gusto ng yakap mo? Hindi ako nagsiselos, no? Sige na nga. Yayakapin ko na lang si Linlin. Halika rito, Lin-er. Jin, ano ba naman yan? Nandito pa siya niyan. Kung gusto mo talaga akong yakapin. Sa susunod na lang kapag tayong dalawa lang. Nakakainis talaga. Hindi, paano naman ako? Magsiselo sa kanya. Nakikipaglaro lang. Ako sa kanya para sa palabas. Huwag kang magalit, huwag. Pare-pareho lang ang mga lalaking yan. Hindi ako galit, no. Sayang lang ang kalusugan ko kung magkakasakit ako. Emotion value ni Wenyan positibo 800. Kasalukuyang emotion value 1,600. Sabi hindi nagsiselos. Ang emotion value. Halos umabot na ng 4 na digit. Mukhang epektibo ang paraang ito ah. Tama, pag-usapan natin ang seryoso. Sa susunod na linggo, sina mama at papa. Gusto ka nilang makita. Sinong mga magulang? Hindi ba't narito lang si papa? Jin, nakakatawa ka talaga. Gusto ko talaga. Ang lalaking may sense of humor. Tama na yan. Mga magulang ko yung kakarating lang. Tumawag sila para pilitin akong makipag-blind date. Wala akong nagawa kaya nasabi kong, may boyfriend na ako. Pwede bang ituloy mo na ang pagiging mabait? Wenyan emotional value positibo 300. Kasalukuyang emotional value 2,000. May natukoy na bagong task. Sa harap ng mga magulang ni Wenyan, gampanan ang pagiging boyfriend. Para makalusot. Kapag matagumpay ang misyon, makakakuha ng isang top tier na gantimpala. 2,000 na agad. Swerte talaga sa akin si Wenyan. Hindi lang doble ang emotional value.
Sunod-sunod pa ang mga misyon. Hindi na kita bibiruin. Ipaubaya mo na sa akin. Sisiguraduhin kong matutuwa ang mga magulang mo. Kahit medyo makulit siya. Mabuti naman ang kanyang kalooban. Waiter. Pakihain na ang pagkain. Enjoy po sa pagkain, Inga. Chen, sige na, lumabas na kayong lahat. 2,800 ang isa. Sariwang king crab. 1,200 ang isang serving ng black gold abalone. Serving ng black gold abalone. 800 ang bawat butil ng caviar. Kailangang i-post sa moments. Simula ngayon, nakakain at nakakita na rin naman ako ng mundo. Chen Jin, magkano ba ang halaga ng pagkaing nakahain dito? Kahit na ikaw ang manlilibre, hindi naman dapat ganito tayo kapangahas at magarbo. Nadagdagan ng 400 ang emosyon ni Wenyan. Kasalukuyang emosyon, 2,600. Hindi ko akalain na sa paglilibre lang ng pagkain. May nakuha pa akong emotional value. Ang sarap sa pakiramdam. Marunong pa magtipid si Wenyan para sa akin. Talagang mahirap makahanap ng ganyan. Sayang lang sa paningin ko. Kayong lahat ay mga kasangkapan lang. Yan. Itong perang ito. Hindi naman yan pinapansin ni Kuya Jin. Kung ayaw mo, ako na lang ang kakain. Hindi ko pa nasusubukan ang king crab. Kahit gaano pa kamahal yan. Pagkain pa rin yan na mapupunta sa tiyan. Sayang lang kung hindi mo kakainin. Ate, seryoso ka ba? May ginawa si Chen Jin ng palihim sa'yo. Ang ikalawang shareholder ng Dihaw Hotel. Siyempre, totoo yan. Ang cute talaga ni Chen Jin. Nagtatago siya ng conjugal property. Ay dedemanda ko siya. Lahat ng ari-arian niya. Kalahati ay dapat sa akin. Sa ganoong paraan, ang pamilya natin ay agad na magiging isang milyonaryong may ari-ariang lampas 10 milyon. 8. Si Chen Jin ba? Hindi ba't may konting shares lang siya? Ano naman ang ipagmamalaki niya roon? Malayo pa siya sa mga taong tunay na nasa mataas na antas ng lipunan. Hindi pa sapat yan. Ate, tingnan mo. Ngayong araw ang prime unit ng ating building ay binayaran ng buo ng isang misteryosong kliyenteng nagdangalang Chen. At inutusan pa ako ng manager na asikasuhin siya bukas. Sabi nila itong si M.A. Chen, napakabata pa ng kliyente. Siguro anak siya ng isang napakayamang pamilya. Baka sakaling may pagkakataon ako na makapag-asawa ng mayaman at maging reyna. Totoo yan. Kaso lang, yung apelidong Chen, may kinalaman kaya siya kay Chen Jin. Ano ba si Chen Jin? Wala siyang kwenta. Bagong yaman lang naman siya. Ang ating Kunlun Mansion sa Cloud Peak, ang pinakamahal na villa roon, ay hindi lang basta nabibili ng pera. Kung ganoon, isama mo na lang ako bukas. Malay mo, magustuhan niya ang ate mo. Yayaman na tayo. Sa ganda at hubog ng katawan ni ate. Siguradong mahuhulog. Ang anak mayaman na si Chen. 8. Hindi ba? May MR. Zhao ka na. Isa pa, ang kumpanya natin. Bawal magdala ng pamilya sa trabaho. Sige na nga. Gabi na. Matulog na tayo, ate. Magsisiya lang ako. Ang kapal ng mukha. Dahil ganyan siya kayaman. Siguradong siya ang target ko. Bakit ko ibibigay sa'yo ang cute na to? Bata ka. Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Kahit gaano pa siya ka-cute. Kahit mahuli mo pa siya sa huli. Sa galing ko, kaya ko siyang bawiin sa isang iglap. Busog na ba kayong lahat? Busog na, busog na. Salamat sa pagpapakain, Jin. Mabuti. Sir Chen, ang presidential suite sa itaas ay nakareserba na para sa inyo. Maaari na kayong umakyat para magpahinga anumang oras. Presidential suite. Ikaw ang nag-ayos nito. Enmer, Chen, walang anuman.
Chen Jin, hindi ko inakalang. Sa isang kainan lang. Sa isang kainan lang. Gusto mo na akong mag-check-in sa hotel. Yan. Hindi ba normal lang na mag-check-in ang magkasintahan? Bakit ganyan ka makareact? 8,000 ang bayad kada gabi. Para sa presidential suite. Ayaw mo ba? Sasama na ako kay Jin. Sino bang nagsabing hindi ako sasama? Medyo nahihiya lang ako. Chen Jin, halika rito. Kung ganoon, gusto ko ring makita. Ang dakibao. Ang laki. Nakakapagod magtrabaho ng buong araw. Akyat lang ako para maligo bago umalis. Pwede ba, Jin? Chen Jin, abala ka ba? Mukhang desidido na talaga si Xialin. Naagawin ka sa akin. Pero ayos lang din. Isama mo siya sa itaas para makakuha ng emotional points. Nadagdagan ng 800 ang emotional points ni Wenyan. Kasalukuyang emotional points, 3,600. Pagligo lang yan, napakaliit na bagay. Walang problema. Ito pala ang kwartong nagkakahalaga ng 80,000 kada gabi. Napakaluxurious naman ito. Ngayong gabi, tunay na namangha ako. Nadagdagan ng 300 ang emosyonal na puntos ni Wenyan. Nadagdagan ng 150 ang emosyonal na puntos ni Xialin. Kasalukuyang emosyonal na puntos, 4,050. Hindi masama. Pagkapasok pa lang, 4,000 na agad. System, redeem ang reward. Binabati kita, host. Nabawasan ng 4,000 puntos ang emosyonal na puntos. Nakatanggap ng 10 milyong cash reward. Ang galing mo, system. Linlin. Hindi ba pagod ka na? Maligo ka na at umuwi na. Magpapahinga na rin kami ni Chen Jin. Naku, yan. Huwag mo naman akong madaliing paalisin. Jin, presidential suite ito. May 2 kwarto ito. Pagod na ako ngayong gabi. Dito na lang muna ako matutulog ha. Desidido na ako ha. Bestie. Maliligo na ako. Jin. Nasa guest room ako. Ngayong gabi. Siguraduhin mong hindi ka papasok sa maling kwarto ha. Hindi tayo sigurado riyan. Pinapayuhan kita, kuya, na i-lock ang pinto mo bago ka matulog. Wenyan. Ang kaibigan mong ito ay hindi basta-basta. Nagustuhan mo na siya, no? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang boyfriend ko. Hindi naman totoo yun. Bakit? Sa loob lang ba ng kalahating araw na pagsasama? Bihag na agad ng karisma ko ang puso mo. Nahuhulog na ba ang loob mo sa akin? Sino namang mahuhulog sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Ako. Natatakot lang ako na baka hindi ka maging profesional bilang boyfriend ko. Baka mabuko tayo pagdating ng panahon. Wenyan, tumaas ang emotional value ng 500. Kasalukuyang emotional value, 550. Hindi mo pa ba nahahalata? Alam na niyang hindi tayo close. Desidido siyang i-booking tayo ngayong gabi. Ano ang gagawin natin? Gawin nating totoo ang palabas. Paniwalain natin siya. Ikaw. Nananaginip ka yata. Wala na tayong choice kundi sabihin sa kanya ang totoo. Ayoko. Hindi pwedeng magpakatotoo sa palabas na to. Hindi rin pwedeng umamin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bukod dyan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag mo siyang sasabihan. Hinihintay ko lang ang sasabihin mo. Sumunod ka sa akin. Halika rito. Jane J. Tulog ka na ba?
Ay, walang tao. Sayang naman ang ganda ng disenyo ko. Ang aga mo namang matulog. Ano ito? Hindi kaya nagsimula na sila? Bakit? Mukha ba akong masamang tao? Hindi naman. Unang beses ko lang. Kasing may kasama sa kwarto. Hindi ako sanay. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin. Alam ko. Kung ganoon, bakit ka kinakabahan? Sino? Sino ang kinakabahan? Nag-aalinlangan lang ako. May iniisip lang. Ikaw. Ano ang iniisip mo? Ha? Ay. When? Panloob na sugat ang nararamdaman mo. Ako, uminit lang ang ulo ko. Ano bang pakialam mo? Nadagdagan ng 500 ang emosyon ni Wenyan. Kasalukuyang emosyon, 1,050. Ang makakuha ng emosyon mula kay Wenyan ay mas madali pa kaysa kumain at uminom. Hala, nakatulog ako ng ganoon lang kagabi. Nasaan na siya? Aalis na ako para pumasok sa trabaho. Aalis na ako para pumasok. Pagka-check out, diretsyo na ako. Huwag kang lalandi kay Xialin. Sino ka ba? Para diktahan ako. Hello, kayo po ba si Emmer? Chen, ako ito, sino ka? Ako po ang property manager ng Kunlun Mansion. Yung binili niyo pong full payment. Na prime detached house kagabi. Tapos na po ang lahat ng papeles nito. Maaari po ba kayong pumunta rito? Inihanda ko na ang staff para asikasuhin kayo. Sa pag-turnover ng susi at pagpaparehistro. CJ. Muntik ko nang makalimutan yon. Bahagi na rin pala tayo. Ng mataas na lipunan. Kuya Jin, bakit aalis ka na? Nang hindi man lang nagpapaalam. Oh, hindi ba si Xialin yan? Matagal na tayong di nagkita ah. Wang Sisi. Natukoy ang matinding pagbabago ng emosyon ni Xialin. Na-trigger ang eksklusibong misyon para kay Xialin. Tulungan siyang ipahiya ang kanyang kaklase sa kolehiyo. Kapag nagtagumpay sa misyon, ay makakakuha ng mas mataas na antas ng gantimpala. Hindi ko inakalang bukod kay Wenyan. Ang ibang mga dilad ay may kanya-kanyang misyon din. Sige na. Xialin, sino to? Kaklase ko siya noong kolehiyo. Pero hindi maganda ang ugali niya. Kung kusang lumapit sa akin, siguradong nakahanap na siya ng mayamang lalaki. Nandito ka na naman para magyabang. Charlene, ito ba ang bago mong boyfriend? Bakit ang cute naman niya? Naglalambingan kayo habang oras ng trabaho. Mag-ingat kayo at baka report ko kayo. Babawasan ko ang sahod nyo. Maliit na waiter. Uy, base sa mukha mo. Ikaw siguro ang tiyahin ni Xialin, di ba? Ang bata mo tingnan. Mukha ka lang nasa 50 anyos. Ano bang sikreto mo sa pag-aalaga ng balat? Nadagdagan ng 300 ang emosyon ni Xialin. Kasalukuyang emosyon, 1,350. Ikaw ang nasa 50 anyos na tiyahin. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong matanda. Kilala ng boyfriend ko. Ang manager ng hotel na ito. Maghanda na kayong masisante at mapagmulta. Sisi, may client ako ngayon. Kunin mo ang susi. At asikasuhin ang check-in. Nag-aalala ako na baka hindi nila magawa ng maayos ang trabaho. Kailangan na nating pumunta agad para bantayan. Maging mabait ka. Kapag nakuha ko na ang komisyon, bibilhan kita ng bag. Lene, ano bang ipinagmamalaki mo? Ang boyfriend ko ay isang property manager sa Kunlun Mansion. Kakaibenta ko lang ng pinakamahal na villa sa Genting. Ang komisyon ko rito ay abot ng 5 milyon. Sapat na yan para sa inyong dalawang dukha. Napagtrabahuhan habang buhay. Sa susunod na magkita tayo, yari kayo sa akin. Sus, akala mo naman kung sino. Kuya Jin, ang shares mo pa lang sa hotel. Hindi lang ito 5 milyon. Mabuti na lang at mabilis kayong nakatakbo.
Hindi pa tapos ang misyon, gusto nyo na agad umalis. Huwag nyo nang asahan yan. Hindi kayo makapaniwala, sumama kayo sa akin. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang matinding karanasan. Talaga, Jinje, ang bait mo talaga. Hindi nga nagkamali, ito talaga ang pinakamaganda sa Cloud Top Villa. Ang banyo pa lang, kasing laki na ng sala namin. Dahil sa uniformeng ito, lahat ng lalaki ay mabibighani. Sa akin ng todo. Kahit sino ka pa. Siguradong mahuhulog ka sa akin. Nakakainis. Bopos na manager. Araw-araw akong ginagambala sa tawag. Pero, malapit na akong makapag-asawa ng mayaman. Kailangan ko pa bang magbigay ng respeto kay Dong John, Denny? Hindi ko sasagutin. Pagkatapos kong maging, may bahay ng mansyong ito. Dapat lumuhod ang pamilyang Dong para paglingkuran ako. Ang lakas ng loob niyang ibaba ang telepono ko. Ayaw na ba ni Sumanru na magtrabaho? Manager. Si Sumanru sana ang mag-asikaso kay Emmer. Chen, ano na ang gagawin natin ngayon? Alam ko na ngang hindi siya maaasahan. Ako mismo ang mag-asikaso. Sa tingin ko, malapit na si Emmer. Chen, yung standee na may portrait niya, na ipinapagawa ko. Tapos na ba? Tapos na po, manager. Ginawa po naming isa ang sukat base sa hitsura ni Emmer. Chen, siguraduhin nating pagdating ni Emmer. Chen, maramdaman niya agad. Ang init ng pagtanggap ng ating property department. Sige, dalhin niyo na agad dito. Huwag nating patagalin. Engan. Ayan na. Nagkamali ka ng tingin. Si Emmer. Chen ay isa sa pinakamayamang anak mayaman sa lungsod natin. Paano siyang magtataksi papunta rito? Kayo pala. Ito ang pinakamarangyang subdivision sa buong lungsod. Talagang lakas ng loob ninyong mga dukha na sumunod dito. Umalis na kayo habang hindi pa ako nagagalit. Dahil kung hindi nyo kakayanin. Ang magiging kapalit nito, kayong mga hamak. Ang yabang mo naman. Hindi ba't nagtatrabaho? Lang din kayo rito. Ang boyfriend ko ay isa sa mga major shareholder ng Bihaw Hotel. Ang mga villa rito, kayang-kaya mong bumili ng isa. Kailan pa ako naging boyfriend mo? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Wen yan? Naku, Jinje. Kung gusto mo ako, hindi ba't isang salita mo lang ay sapat na? At sikreto lang nating dalawa ito. Hindi natin sasabihin kay yan ha. Para lang maakit ako. Wala talagang preno ang babaeng ito. CJ. Dahil masaya si Kuya Jin ngayon, bibilhin ko ang gusaling ito. Para gawin nating secret base. Kumusta? Talaga, Jin. Mahal na mahal kita. Nadagdagan ng 350 ang emosyon ni Xialin. Kasalukuyang emosyon, 1,700. Kayong dalawang walang muwang. Mga dukha. Ang kapal nyo namang magmalaki. Ang villa na ito. Ang pinakamahal na property sa Genting natin. Kahit ibenta mo pa ang buong Emperor Hotel, hindi mo ito kayang bilhin. Ganito ito kamahal. Xialin, nakahanap ka ng isang. Ano lang ba ang maliit na second shareholder? Dito sa subdivision na ito, hindi ka man lang maituturing na isang langgam. Hindi ka pa ba aalis? E paano kung ang villa na ito ay akin pala? Bata, mukhang hindi mo yata pinapahalagahan ang kabutihang loob ko. Huwag kang makulit. Kung bahay mo to, tatambay ako sa pintuan mo. At magsisilbing bantay aso mo. Lumipat na ang manager. Lanan. Sandali, tatapusin ko lang. Itong dalawang walang modong cute na to. Linisin niyong mabuti. Ang standee ni Emmer. Chen, darating na siya maya-maya. Opo. Tignan niyong mabuti. Ang A ni Chen na ito, ang tunay na may-ari ng villa. Sino ba kayo sa akala ninyo? Lene. May ganito pa pala kayong welcome ceremony. Di ba? Di ba si Jin yan? Ano? Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Pasensya na po, manager. Yung ballpen ko po sa bulsa. Parang nag-leak. Naitim ang tuwalya. Darating na sila agad. Tanga ka ba? Linisin mo agad yan. Sabi ko agad. Mahal ko. Kaya pala ang dalawang cute na to
ay naglakas loob na sabihin siya ang nasa standee. Kaya pala hindi makita ang mukha. Gusto niyo pang magpanggap at magyabang sa amin? Kayong dalawang cute, may problema ba kayo sa utak? Umalis na kayo, huwag niyo na akong paultin ng pangatlong beses. Sana pagkalipas ng ilang sandali. Ganyan pa rin ang maging ugali mo. Anong pagpapanggap? Ang taong nasa standee na ito ay si Kuya Jin. Kahit ang damit ay parehong-pareho. Manager, linisin mo na. Ay ito, hindi maaari. Narinig niyo ba, sabi ng mahal ko? Hindi maaari. Sa tingin ko, kayo ang nagnakaw nito. Ang litrato ni Emir Chen, kaya sadyang nagsuot ka ng magkaparehong damit para pumunta rito. Para magpanggap na ako. Ang cute mo naman. Xiaodong, bahagi ba ito ng inihanda mong welcome ceremony? Para sa akin. Hindi. Sino ka para tawagin siyang dong? Wala kang modo. Mahal. Patawagin mo na sila para baliin ang mga binti niya. Tumahimik ka. Mahal. Hindi ba't maling tao ang nasaktan mo? Ikaw talaga ang pakay ko. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo. Si Ye Chen Jin ang may-ari ng bahay. Siya nga talaga. Paano nangyari iyon? Ito pala ang pakiramdam nang nagpapanggap na mahina para makapanggulat. Chen Jin, mas mayaman ka pa kaysa sa inaakala ko. Hinding-hindi kita palalagpasin. Binabati kita, host. Nagawa mo ang misyong tulungan si Xialin. Naipahiya si Wang Sisi. Nakuha mo ang ultimate reward. Emotion doubling card. Nadagdagan ng 1,000 ang emotion value ni Xialin. Automatikong ginamit ang emotion double card. Dublado na ang emotion value ni Charlene ngayon. Kasalukuyang emotion value, 3,700. Grabe naman. Natapos ang task ng isang bagsakan. Nadagdagan ng 2,000. Ang sarap sa pakiramdam. Paano mo nagawang makasabit sa kanya? Ang isang bilyonaryong tulad ni Chen Jin. Dapat ay kaya ko rin. Kakalmutin ko ang mukha mo. Ah! Kayong dalawa. Ilabas niyo ang babaeng yan. Huwag niyo hayaang madumihan ang paningin ni Emre. Chen, masusunod. Chen Jin. Jin, kaya naman ni Xialin, di ba? Kaya ko rin naman. Pag-isipan mo naman ako. Isang bahay lang pala. Kayang magpa. Desperada sa babae. Jin. Huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng babaeng yan. Siguradong hindi siya kasing landi ko. Yan, inaamin ko yan. Pagdating sa kalandian, walang tatalo sa'yo. Enmer. Chen, mali ang pagkakakilala ko sa inyo kanina. Ito po ang susi ng inyong villa. Tanggapin niyo po sana. Mas gusto ko pa rin yung kanina. Yung matapang at suwail mong anyo. Ibalik mo nga. Enmer. Chen, maligayang pagdating. Kung wala na, mauuna na ako. Jin, dahil napakayaman mo naman. Pwede mo ba akong regaluhan ng isang maliit na villa? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Anong kasabihan? Hindi ito para gastusin sa mga babae. Ay. Chen Jin, huwag na huwag mo akong susubukang iwan. Sigurado na ako sa'yo. Nadagdagan ng 300 ang emosyon ni Xialin. Kasalukuyang emosyon, 4,000. Gagamitin mo lang ako para makakuha ng atensyon. Tapos gusto mo ng regaluhan kita ng villa. Mayaman ako, pare. Pero hindi ako baliw. Umakyat ka na at maligo. Tignan mo ang amenities nitong penthouse. Ano sa tingin mo? Ayan na, yan ang tunog na yan. Parang pamilyar ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Paumanhin, Ye. Chen, ako ang inyong real estate consultant. Narito ako para maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Bakit ikaw? Nadagdagan ng 200 ang emotional value ni Sumanru. Kasalukuyang emotional value, 4,200. Chen Jin.
Sinundan mo talaga ako hanggang dito. Umalis ka na, kundi tatawag na ako ng pulis. Ang landi ng suot mo. Tapos pumasok ka pa sa bahay na to. At ikaw pa ang magsusumbong sa pulis. Tumahimik ka nga. Naghihintay lang ako rito para salubungin ang may-ari ng bahay. Ano bang pakialam mo? Ikaw lang pala. Kung alam ko lang na ikaw ang mag-asikaso. Sana hindi ko na binili ang bahay na to. Ikaw ang may-ari. Chen Jin, huwag mong isipin na dahil sinuwerte ka. At naging shareholder ng hotel, ayos na ang lahat. Ang bahay na to, kahit mabuhay ka pa ng 800 beses, hindi mo yan kayang bilhin. Ganoon ba? Paano kung sa akin yan? Luluhod ako agad sa harap mo. Maghuhugas at magmamasahe ng paa mo. At magsisilbi sa'yo. CJ, deal. Idilat mo ang mga mata mo. At tingnan mo ng mabuti. Paano nangyari iyon? Ikapito ng buwan. Sa'yo nga talaga to. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Sumanru Emotional Value Positibo 200. Kasalukuyang Emotional Value 4,200. Wala kang pakialam. Luluhod ka ba o hindi? Lumuhod ka o umalis ka na lang? Huwag kang magpakita sa harap ko. Talagang lumuhod ka. Wala ka talagang prinsipyo basta pera ang usapan. Hindi dahil sa pera to, bayaw. Naisip ko lang bigla na napakabuti mo. Ginastos mo ang pera para pambayad sa utang ni nanay. Pero masama pa rin ang trato sa'yo ng ate ko. Napakatagal mo nang nagtiis. Ano kaya kung ngayong araw ay hayaan mo akong bumawi sa'yo? Pwede ba? Ang magkapatid na Su. Walang kwentang mga babae. Pero dahil kaya rin niyang ay trigger ang system. Paglaruan mo na lang. Nitong mga nakaraang taon, hindi man lang ako pinahalagahan ng ate mo. Kusa ka namang lumuluhod para masahehin ang mga binti ko. Bulag lang siya. Dahil ang isang perpektong lalaki na tulad ni Bayaw. Kaya niya ngang mawala iyon. Iba ako sa kanya. Oh, paano ka naging iba? Nako, ano ba? Kung ayaw mo, magpalit na lang tayo ng mag-asikaso sa akin. Hindi naman po, Bayaw. Ang ibig kong sabihin ay pasensya na. Ang mukha ko, naabala ko yata ang pagdedikwatro mo. Nadagdagan ng 200 ang emosyon ni Sumanru. Kasalukuyang emosyon, 4,600. Kaya mo pa palang magtimpi niyan. Haharapin mo na nga ako, may gana ka pang hindi patayin ang phone mo. Pasensya na, Bayaw. Papatayin ko na. Teka, dahil gusto mo namang humingi ng tawad sa akin. Kung ganoon, makinig ka sa akin. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo. Simula ngayon, ako na ang hahawak ng pera nyo. Walang problema. Ibigay mo rin ang password ng cellphone mo. Ichi-check ko iyan kahit kailan ko gusto. At burahin mo rin lahat ng babaeng friends mo. Simula ngayon sa bahay nyo. Dapat ako lang ang tanging lalaki. E paano ang papa ko? Paalisin ng walang dala. Ikaw. May reklamo ka. Basta payagan lang ni Bayaw. Na lumipat tayong lahat sa bahay na to. Hindi naman sa hindi natin mapag-uusapan yan. Sumanru Emotional Value Positibo 300. Kasalukuyang Emotional Value 4,900. 100 na lang ang kulang. Ano bang ginagawa mo? Masyadong walang prinsipyo ang pamilya nyo. Hindi ko kayo gusto. Umalis na kayo. Chen Jin, niloloko mo ba ako? Ang dati kong hipag. Ngayon mo lang napansin. Chen Jin, tandaan mo to. Huwag mong asahang madali mo kaming matatakasan. Sumanru, Emosyon Positibo 800. Kasalukuyang emosyon, 5,700. Naabot na ang mga kondisyon para sa gantimpala. A-redeem na ba? Siyempre, a-redeem mo na. Binabati kita, host. Nabawasan ng 5,000 emotion points. Nakakuha ka ng kumpanyang nangunguna sa industriya na nagkakahalaga ng daan-daang milyon at naging CEO ka na nito. Ganap nang na-rationalize ang mga resources ng negosyo. Hindi na kailangang pamahalaan. Maghihintay na lang ng dibidendo. Mangyaring pangalanan ang kumpanya. Grabe naman. Binigyan mo lang ako ng isang bundok ng ginto na kusa ng kumikita. Pwede pa palang pangalanan. Tawagin na lang nating Tenyu Group. Formal nang pinalitan ang pangalan ng kumpanya. Ng Tenyu Group, automatikong naipadala ang mga larawan ng host sa lahat ng matataas na opisyal ng Tenyu Group. Ang natitirang emotion value ay 700. Hoy, baby. Ano ang kailangan mo? Che, sino ang babi mo, ang kapal ng mukha mo? Ayaw mong magpalaki? Gusto mo bang magpaliit? Tumigil ka nga sa kahibangan mo. Mag-usap tayo ng matino. Darating ang flight ni na mama at papa mamayang gabi. Kakain tayo, nasaan ka? Susunduin kita.
Huwag kang lumingon-lingon. Sabi mo sa telepono. Hello love, baby. May nilalandi ka na naman bang? Ibang babae. Bakit, nagsiselos ka ba? Eh hindi naman kita gusto. Paano naman ako magsiselos? Pinapaalalahanan lang kita. Pagkaharap natin kina mama at papa mamaya. Itago mo yung pagmumukha mong nakakairita. Kung ayaw mo, edi humanap ka ng iba. Hindi na ako sasama. Hoy, huwag kang ang ganyan. Sorry na, okay. Ang hilig mo talagang mang-asar. Yan, dapat lang. Huwag kang mag-alala. Siguradong mapapabilib ko ang mga magulang mo. Hindi lang ang mga magulang ko. Darating din ang pamilya ng tiyuhin ko. Lalo na ang anak ng tiyuhin ko. Parang kakatapos lang niya. Pumirma ng kontrata sa Tenyu Group. Siguradong ipagyayabang niya yan ng todo. Tenyu Group. Hindi mo man lang kilala ang Tenyu Group. Sikat na sikat sila sa buong probinsya. Isang nangungunang kumpanya. Ngayon lang sila pumasok dito sa ating lungsod. Balita ko, napaka-misteryoso ng presidente nila. Hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita. Lene. Napakahiwaga nga. Naitay, tito, tita, Tianyu. Ipakikilala ko kayo. Siya ang boyfriend ko na si Chen Jin. Hindi masama, mukhang kagalang-galang. Maupo na kayo, kumain tayo habang nag-uusap. Late na nga, pagpasok pa lang ay upo na agad. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapal ng mukha? Wala talagang modo. Hindi gaya ng aming si Tenyu. Magaling na, edukado pa. Hoy, kahit hindi ka kasing galing niya. Magkunwari ka man lang. Huwag kang dumiretso sa pagkain. Sinong nagsabing hindi ako kasing galing niya? Mas magaling ka sa akin. Ha? Ang kumpanyang itinayo ko. Kaninang hapon. Kakapirma lang ng kontrata sa Tenyu Group. Kami ang prioridad nilang partner. Maitanong ko lang kapatid. Saan ka ba nagtatrabaho? Tambay lang. Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Si Chen Jin ay ang pangalawang shareholder ng Dihaw Hotel. Bagamat hindi siya kapantay ng Chenyu. Hindi rin naman siya basta-basta. Ayos ah. Anong ayos ka dyan? Wala ka talagang alam sa mundo. Maliit na posisyon lang, ipinagmamalaki na. Isang maliit na shareholder na walang ginawa kundi magpakabusog at maghintay ng kamatayan. Lumaki na agad ang ulo. Lene. Hindi gaya ng aming si Tenyu. Hindi siya papasa sa kalingkingan. Ng aming si Tenyu. Tama na. Itinuring ko kayong pamilya. Kaya ko kayo pinapunta rito para kumain. Kung ayaw ninyong kumain, umalis na kayo ngayon din. Mga dukha. Sino ninyong pamilya? Ang anak ko. Ay hindi katulad ninyong mga mahihirap. Pwede nyo kaming idemanda. Kahit na magsialis man. Kayo ang dapat umalis. Mahal. Huwag mo nang patulan ang mga taong ganyan. Hindi natin sila kailangang intindihin. Nakipag-partner lang naman tayo. Sa Tenyu Group. Mahirap na maging magkamag-anak pagkatapos nito. Kung mahirap, di huwag na. Ang yabang mo naman. Ang hindi nakakaalam. Akalain. Na nakikipag-deal ka sa emperador ng langit. Tama ka. Ang Tenyu Group ay katumbas ng langit. Ang CEO ng Tenyu Group ay parang ang Jade Emperor. Nakita mo na ba ang CEO nila? Walang nakakakita sa presidente ng Tenyu. Ang mataas na opisyal ng Tenyu na si Emre Hu ay ngayong gabi. Kumakain sa katabing silid. Tara. Samahan mo ang anak mo na mag-alay ng toast kay Emre Hu. Ipakita natin sa mga taong dukhang ito kung ano ang social life ng mga nasa itaas. Walang problema. Talagang malakas ang kapit ng anak ko. Pagkatapos nating mag-toast, palalayasin ko na kayo. Nay, tay. Chen Jin. Imbes na maghintay na ipahiya nila tayo. Mabuti pang umalis na tayo. Ano bang minamadali mo? Hayaan mong tawagan ko muna si Xiao Ho. Mag-toast. Hindi man lang sila makakapasok. Kilala mo ang President Ho ng Tenyu. Tawag ito ng presidente. Hinaan nyo ang boses nyo. Hoy, Xiao Ho. Presidente. Ano po ang inyong ipinag-uutos? May 3 tanga ngayon.
Napupunta sa private room mo para mag-twist. Huwag na huwag mo silang papapasukin. Naiintindihan mo ba? Tatlong gago. CJ. Naiintindihan ko. Siguradong hindi sila makakapasok. Talagang dumating sila. Puntahan mo sila at paalisin. Magandang araw po, sir. Ako ang may-ari ng Chenyu Company. Gusto ko lang sanang mag-alay ng alak kay Emre. Hindi basta-basta. Nakikita si Emre. Ng kung sino-sino lang. Wala kayong karapatang makatapak man lang sa pintong ito. Naku. Bakit ang gulo-gulo nyo? Huwag nyo sabihin hindi man lang kayo nakapasok. Nadagdagan ng 500 ang emosyonal na puntos ni Wenyan. Kasalukuyang emosyonal na puntos, 1,700. Sino ba kayo sa akala nyo? Para pagtawanan ako. Kahit hindi makapasok ang anak ko. Mas magaling pa rin siya. Kaysa sa inyong walang kwentang manugang. Hindi man lang niya kilala ang wala ngang kwalifikasyon para kay Emre. Posible bang si Chenjin ay talagang kilala si Emre? Ng Tenyu, mukhang ang manugang ko ay hindi na ordinaryo. Pangalawa, sobra ka na sa alak. Siya ay isang walang kwenta. Ano bang kaya mong gawin? Ganun ba? Paano kung sa isang tawag ko lang ay mapapapunta ko si Xiaohu dito mismo para alayan ako ng inumin? Haha. Ikaw na walang kwenta. Ang anak ko ay nakikipagtulungan sa Tenyu Group. Samantalang ikaw, kahit magsilbi kay Emre, ay wala kang karapatan. Nasa kabilang silid lang ako. Halika at makipag-toast ka. Dahil mahilig kang magkunwari. Pagbibigyan kita. Pero kung hindi mo mapapapunta si Emre, lumuhod ka at dilaan mo ang talampakan ng sapatos ko. Gusto niyo pa po bang magdagdag ng order? Mag-out na po ang kusinero. Hindi na. Kulang ng kaunti. Nagtagumpay kang ang magyabang. Mahal ko. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Lumuhod ka. Posible bang si Xiao Chen ay nagyayabang lang talaga? Ano pang tinutunganga mo? Nadagdagan ng 500 ang emosyon ni Wenyan. Kasalukuyang emotional value 2,200. Totoo ngang dumating. Anak, tumigil ka na. Nay, tay. Huwag niyo akong pigilan. Ngayong gabi ang walang kwentang to. Dapat siyang lumuhod at dilaan ang sapatos ko. Ipaalam mo sa kanya ang agwat naming dalawa. Nagkukunwari ka pang walang alam. Nanghihina na ang mga binti mo at hindi na makatayo. Sino ang sinasabihan mong nanghihina ang binti? Sino pa ba, edi ang cute na to? Emre, bakit kayo mismo ang naparito? Hindi ako makakapunta. Naiintindihan ko. Emre, nandito ka ba? Dahil sa hindi pagkakaunawaan kanina. Sa labas ng iyong private room para gumanti sa akin. Naitay, halikayo rito. Si Emre, mismo ang nag-alok sa akin ng inumin. Hindi ba't napakalaki ng respeto sa anak ko? Emre, sobra naman po kayo. Hindi lang po alam ng mga tauhan ko ang ginagawa nila. Hindi po namin sila pagagalitan. Haha, pagpasensyahan niyo na po, Emre. Huwag kayong mag-alala. Ang 4 na taong ito na walang muwang at mga dukha ay tiyak na hindi makakaapekto sa pakikipagtulungan niyo ng anak ko. Sa tingin ko ay natulala lang sila sa takot. Hindi mo na kailangang humingi ng paumanhin, Emre. Tanggalin mo na lang ang batang yan. Ubusin mo ang basong ito, ako kahit paunti-unti lang. Ubusin mo mukha mo. Emre, hindi ka ba naparito para humingi ng tawad? Ang asong matino hindi humaharang sa daan. Umalis ka, aray. Tenyu Group Employee Number 002.
Hoover. Magandang araw po, Presidente. Presidente, iinumin na namin ito, kayo na po ang bahala sa inyo. Si Chen Jin pala ang presidente ng Tenyu Group. Ilan pa kayang mga sikreto ang itinatago niya? Wenyan emotional value positibo isa 000. Kasalukuyang emotional value 3,200. Si Chen Jin ang CEO ng Tenyu. Ano ba ang nagawa ko? Tumayo na kayong lahat. Isa pa. Ayoko na ang ating grupo ay makipagtulungan sa mga taong walang kwenta. Naiintindihan. Simula ngayon, ikansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa Tenyu Company. Ay blacklist sila sa buong industriya. Tapos na ang lahat. Anak ko. Hindi mo dapat kinalaban si Chen Jin. Huwag mo akong i-blacklist, Chen Jin. Magkapamilya tayo. Nagmamakaawa ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag naman. Kaming pamilyang ito na mga dukha. Ay hindi karapat-dapat na maging kapamilya mo. Ilayo niyo sila. Huwag niyo nang hayaang madumihan ang paningin ng presidente. Masusunod. Huwag pangalawang kapatid. Mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Yan. Nagkamali si tita. Chen Jin. Salamat. Nadagdagan ng 600 ang emotional value ni Wenyan. Kasalukuyang emotional value 3,800. Salamat kay Xiaojin. Kung hindi, mawawalan kami ng mukha ng nanay mo. Ngayong gabi. Xiaojin. Mula ngayon, ikaw na ang masusunod sa bahay. Kapag sumuway sa'yo si Wenyan, ako ang bahalang magturo sa kanya. Masyado po kayong mapagbigay, tito at tita. Maayos naman ang relasyon namin. Maayos ang relasyon. Seryoso ba talaga si Chen Jin sa akin? Binabati kita, host, sa pagtatapos ng misyon. Lubusang napaamo ang mga magulang ni Wenyan. Nakakuha ng isang top-tier na gantimpala. God-level na kakayahan sa medisina. Kabilang ang acupuncture at masahe. Kabisado mo na ang lahat ng teorya at reseta. Ang galing mo talaga. Ang higpit ng yakap mo. Nahuhulog ka na ba sa akin? Sino ang nagsabi? Hindi kaya. Mabuti naman kung ganoon. Magsisiya lang ako. Hindi nga matatawaran ang galing ng medisina mo. Sa loob lang ng oras na umihi ka, nagawa mo pang pasiglahin ang daloy ng dugo mo. At palakasin ang iyong bato. Kadiri ka. Huwag mo akong hawakan. Miss, pakiusap lang. Panlalaking banyo ito. Ikaw ang kusang sumubsob sa mga bisig ko. Natukoy ang host. Nagkaroon ng kontak sa isang matalinong babaeng mature. Na-trigger ang limitadong oras na misyon. Tulungan siyang ilabas ang epekto ng gamot sa loob ng 3 minuto. Tulungan siyang ilabas ang epekto ng gamot sa loob ng 3 minuto. Gabi. Tagumpay ang misyon. Makatatanggap ng 2,000 emotional points. Kaya pala may nagplano nito laban sa akin. 2,000. Ay. Ano ang gagawin mo? 15 emotional points plus 100. Kasalukuyang emotional points 3,900. Masyado kang nag-isip. Kakaihi ko lang. Kailangan ko talagang itali ang sinturon ko. Sinungaling. Paanong nagkataong? Kakaihi mo lang. Panlalaking banyo ito. Bakit naman ako papasok dito kung hindi ako ihi? Kung ganoon, bakit mo naman pinipigilan ang pag-alis ko? Dahil naisahan ka nila. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Kapag hindi ito naalis sa loob ng 3 minuto, panganib na. Pumutok ang lahat ng ugat mo sa katawan. Ano ang dapat kong gawin? Huwag kang magpanik. Sumunod ka sa akin. Ililigtas kita.
Parang, mas gumaan na ang pakiramdam ko. Binabati kita, host. Natapos mo ang limitadong misyon para kay Qin Ziwan. Sa loob ng 2 minuto at 03 segundo, matagumpay na nakuha ang 2,000 emotion points. Kasalukuyang emotion points, 5,900. Sa loob lang ng sandaling pag-ihi, nakakuha agad ng 2,000 emotion points. Ang sarap sa pakiramdam. Ayos na. Wala ka na dapat ipag-alala. Walang anuman. Teka. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Pangarap ng libu-libong dalaga. Huwag mo akong hangaan. Isa lang akong alamat. Pangarap ng libu-libong dalaga. Pangako. Magkikita pa tayo ulit. Walang hiya. Ang duwag na si Chen Jin. Naglakas loob na itago ang ari-arian noong kasal pa kami. Hindi ko akalain ang yaman na niya ngayon. Sana pala mas piniga ko pa siya noon. 8. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Binili niya ang pinakamarangyang villa sa buong lungsod. Ngayon, nagawa pa niya akong paglaruan. Hindi natin siya dapat palampasin. Pero si Chen Jin ay mayaman at makapangyarihan na ngayon. Hindi niya tayo tinitingnan bilang katapat. 8. May paraan ako. Anong paraan? Kaka-divorce lang ni ate kay Chen Jin. Itinago niya ang mga ari-arian noong kasal pa kayo. Sa batas, pwede nating hilingin na hatiin itong muli. May kakilala akong mahusay na abogado. Kapag siya ang kinuha natin, makukuha natin ang kahit kalahati ng ari-arian ni Chen Jin. Sabihan mo ang abogadong iyon na gumawa ng paraan. Sabihin nating nangaliwa at nagsusugal si Chen Jin. At siya ang may kasalanan sa pagsasaman nyo. Palayasin mo siya ng walang dala. Tama. Ang walang kwentang si Chen Jin. Bakit siya dapat magkaroon ng ganoon kalaking pera? Dapat ay akin ang lahat ng iyon. 8. Kukontakin ko na ang sikat na abogado ngayon din. Ipakita mo ang inyong diborsyo at kasunduan sa paghihiwalay. CJ. Hello, Atkin. Ako ito 6-0. Huwag mo akong makuha sa lambing. Diretsohin mo na. Nag-divorce ang ate ko. Pero yung hayop na bayaw ko, itinago ang mga ari-arian nila noong kasal pa sila. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Para mahati ulit ang mga ari-arian. Kahit na, pinilit ko yung duwag na yon. Naubusin ang ipon niya para pambayad sa utang ko sa sugal. Ang anak ko ay nagpadala-dala at pinilit siyang makipaghiwalay. Pero hindi niya dapat. Itinago ang mga ari-arian nila noong kasal pa sila. Tama. Ang cute na yon. Ngayong pinakasalan niya ang anak ko. Dapat lang na managot siya sa buong pamilya namin. Paano ko kaya mababawi ang lahat ng pera niya? Nay, tay, bakit niyo naman sinasabi ang lahat ng yan? Mga kliyenteng walang moralidad. Hindi namin pinaglilingkuran. Huwag mo munang ibaba ang telepono. Ipapadala ko ang divorce certificate at divorce. SP-picture ko ang kasunduan at I-send ko sa'yo. Ang cute na ex-husband ko. Madali lang manipulahin yon. Basta matulungan mo akong mabawi ang ari-arian ko. Bibigyan kita ng 10%. Siya, yun. Ano sa tingin mo? Basta tulungan mo lang ako. Ayos lang sa akin ang 20%. Sige, tatanggapin ko ang trabahong ito. Ipakilala mo ako sa kanya bukas. Gwapong lalaki. Sabi ko naman sa'yo, magkikita tayong muli. Chen Jin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magpakasal tayong muli. Ang iyong mga share at ari-arian. Ilipat mo lahat sa pangalan ko. Ang pagtatago mo ng conjugal property. Papalampasin ko na. Hindi ka ba naghugas ng magbanyo ka? Umabot na sa utak mo ang dumi. Kayo ngayon. Kahit maging bantay pinto ko, hindi kayo karapat-dapat. Ate, dahil hindi niya pinapahalagahan ang respeto natin. Wala na tayong dahilan para maging mabait. Go! Chen Jin, nakahanap na ako ng pinakamagaling na abogado sa lungsod na ito para maghain ng petisyon na hatiin muli ang ari-arian at paalisin ka ng walang dala. Ang lahat ng sayo ay akin. Nangangarap ka ng gising. Attorney, Qin, sabihin mo sa cute na ito kung sino ang nangangarap ng gising.
Guwapo. Nagkita tayong muli. Ikaw pala. Magkakilala kayo. Ano ang nakakagulat doon? 8. Nakalimutan mo na ba na 3 araw ang nakalipas? Si Chen-Jin ay parang asong. Lumuhod sa harap mo para makipagbalikan. Baka noong oras na yon, nagtanong na siya kay Atty. Qin, kung paano ka mababawi. Chen-Jin, yung pagluhod at pagmakaawa mo sa akin. Alam na ito ng lahat. Huwag mong isipin na dahil may pera ka ay tao ka na. Sa paningin ko, mananatili kang isang aso. Ganoon ba? Siguro, at Qin. Alam mo na, ang sitwasyon ng cute na to, bukod sa mga ari-arian niya, siya mismo, ay isa lang na walang kwentang aso. Yun lang. Magtulungan tayong magkakapatid. Hatiin natin ang mga ari-arian niya. Tapos sipain natin siya palayo, ano sa tingin nyo? Talaga namang nabulag ka. Kaya nga wala akong pag-aalinlangan. Naitakwil ang buong pamilya nila. Chen-Jin, huwag mong purihin ang sarili mo. Tama ang sinabi ni Atty. Qin. Nabulag ako kaya ko. Nahanap ang cute na tulad mo. Ngayon lang ako nakakita. Nang kasing kapal ng mukha mo. Nakakadiri kang lalaki ka. Ang nakakadiri ay kayong lahat. Ikaw talaga ang gusto kong bugbugin. Ang isang mabuting lalaki na gaya ni Chen-Jin. Kailangan munang mabulag bago ka pakasalan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nandito ka para tulungan akong makuha ang ari-arian? Nandito ako para agawin ang lalaki mo. Sabi ko tulungan mo akong mag-apply sa korte. Para sa muling paghahati ng ari-arian. Ang cute mo namang nag-aasam sa lalaki ko. Isang cute na gaya mo. Ano bang mapapala mo sa kanya? Kung siya ay cute, sa mundong ito, wala na palang matagumpay na lalaki. Guwapo na. Mayaman pa. Gaano ba ka-cute ang pamilya nyo? Para hayaan ang ganito kaperpektong lalaki. Itulak mo palabas. Sarap pakinggan niya na. Hindi na sayang ang pagmasahe ko sa'yo kagabi. Chen-Jin. Kaka-divorce lang natin. Tapos sa harap ko pa. Nang akit ka ng ibang babae. Kung ganun, kailangan mo akong hatiin nating muli ang ari-arian. Chen-Jin. Kung hindi, pakasalan mo na lang ulit ako. Nga. Salamat sa pagpapaubaya sa asawa mo sa akin. Cute. Agawin mo ang lalaki ko. Pupunitin ko ang mukha mo. Subukan mong galawin ako. Sisiguraduhin ko na maipapakulong ko ang buong pamilya nyo. 8. Huwag kang padalos-dalos. Isa siyang top-notch na abogado. Talagang maipapakulong mo tayong buong pamilya. Asawa ko. Asawa ko, patawarin mo na ako. Magpakasal ulit tayo, pwede ba? Mahal kita. Mula ngayon, ako na ang magiging sweet mo. Kuya, patawarin mo na ang ate ko. Talaga namang nagsisisi siya. Ang lahat ng hinanakit mo noon, babayaran namin ng 10 o 100 beses. Sumanki. Hindi ka nagsisisi dahil mali ka, kundi dahil alam mong kapag wala ako, sa buong buhay mo, wala na akong pagkakataong makabangon muli. Pwede ba? Kitang, ilibre ng pagkain. Ikagagalak ko yon. Hindi. Chen-Jin, hindi mo ako pwedeng iwan. Nadagdagan ng 300 ang emosyon ni Qin Ziwan. Nadagdagan ng 600 ang emosyon ni Sumanki. Kasalukuyang emosyon, 7,300. Maaari ng i-redeem. Susunod na misteryosong gantimpala. Ayos ah. Nakascore na naman ng malaki. I-redeem ang gantimpala ng system. Binabati kita, host. Nakabawas ng 6,000 emotion points. Limited edition na luxury car sa buong mundo. Ang natitirang emotion points ay 1,300. 10 sasakyan na may pare-parehong plate number sa buong lungsod. 10 sasakyan na may pare-parehong plate number sa buong lungsod. Ibig sabihin ba nito? Mula 0 hanggang 9 ay akin na lahat. Iho. Nalutas ko na. Ang malaking problema mo na dating asawa. Paano mo ako pasasalamatan? Sa Rugia o sa hunting? Kahit alin sa dalawa, ayos lang sa akin.
Wenyan, Chenjin, may reunion ako ng mga kaklase mamayang gabi. Mauna ka na roon. Tatawag lang ako. CJ. Pero, huwag kang tatakas ng biglaan. At iwanan akong mag-isa rito. Kung tatakas man ako, sa home-in o hunting na lang. Ano namang sense kung dito ako tatakas? Ewan ko sa'yo. Hindi ka talaga seryoso. Hoy! Nasaan na ang mga sasakyan ko? Magandang araw, Inner. Chen, ang inyong order. Na 10 limited edition. Na supercar sa aming dealership. Bukod sa isa na nasa ibang bansa. Kailangan itong air freight. Ang natitirang siyam na sasakyan. Ayon sa inyong utos, ay naihatid na sa Genting Villa. Yung ipinapa-air freight. Yung may plakang 5-8 ba yun? Opo. Paano nyo po nalaman? Ayos lang. Sino ka? Ipakikilala ko sa inyo. Siya ang aking batang boyfriend. Si Chen Jin. Wow! Kumusta kayong lahat? Hindi ko inaasahan to. Ang dalawang reyna ng ganda sa klase natin. Yung isa, hindi makapunta dahil busy. Yung isa naman, may boyfriend na pala. At mas bata pa. Mukhang kontento ka naman, Wanwan. Sa gwapong to. Wanwan, tingnan mo nga ang ngiti mo. Ang saya-saya. Siguradong malalim ang pagsasama nila. Parang linta kong magdikit. Siyempre naman. Lalaki eh. Bata pa at malakas ang katawan. Iyon ang pinakamahalaga. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Siya, yun. Mula pa noong kolehiyo, hindi na niya ako tinigilan. Ilang taon na kaming nagtatrabaho. Pero ayaw pa rin niya akong tantanan. Nakakairita talaga. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng gabing ito. Sisiguraduhin kong iwasan ka na niya kapag nakita ka niya. Talaga lang ha. Kapatid, ang pinakamahalaga, para sa isang lalaki, ay ito. Gets mo? Supercar. Ang dangal ng isang lalaki. Pero parang nakasakay ka lang. Dumating na ang sasakyan ni Wanwan. Huwag mong sabihin wala ka man lang sasakyan. Lanan. Kabili ko lang ng 10. Sayang, naiwan ko lahat sa bahay. 10, di ba? Mga laruang kotse ba yan? Ang 10 sasakyan ko. Parang katulad lang ng sasakyan mo. Wanwan. Itong batang boyfriend mo. Parang nagpapanggap na mayaman na. Huwag kang magyayabang. Ang sasakyan niya ay limited edition. Isang top-tier supercar. Paano ka magkakaroon ng 10 ganyan? Ang peke naman. Paano kung sabihin ko sa'yo? Nasasakyan ko ang dala niya. Lasing ka ba? Pustahan tayo. Ano bang gusto mong ipusta? Cute. Kinakausap kita, gago. Wala ba ako rito para sa'yo? Tapos na ang lalaking yan. Isang hamak na papugi lang siya. Paano siya makikipagsabayan kay Haije? Tama. Iba na si Haije ngayon. Yung plaka pa lang niyang puro 5. Sapat na para sa lalaking yan. Tapakan sa ilalim ng paa.
Parang langgam. Sports car lang naman yan, di ba? Ano bang gusto mong sabihin? Ang cute mo naman sa pagiging ignorante. Kahit isang piyesa lang. Nakalasin ko sa sasakyan ko. Sapat na pambayad yun sa buhay mo. Naiintindihan mo. Sigurado ka bang sayo ang sasakyang ito? Ako ang nagmaneho nito rito. Kung hindi sa akin, sayo ba? Pero sa pagkakaalam ko, 10 sasakyan lang sa buong lungsod. Ang may plakang puro pare-parehong numero. Ang 10 sasakyang ito, nasa ilalim lahat ng Tenyu Group President. Saan mo nakuha ang sasakyang ito? Kaya pala sigurado, si Chen Jin, na hindi kay Chen Dahay ang sasakyang ito. Kilala niya kaya? Ang presidente ng Tenyu Group, hindi ko masasabing nakita ko na siya. Nabalitaan ko lang siya ng madalas. Hindi ko akalaing ganoon pala ako kasikat. Kahit ikaw na cute ay nakarinig na tungkol sa akin. Dahil nasabi mo na rin lang, hindi na ako magpapanggap. Ako ang presidente ng Tenyu Group. Ikaw ang presidente ng Tenyu Group. Haije, hindi ko inakalang. Pagkalipas ng ilang taon, mula nang graduate tayo, ang galing mo na pala. Iinom ako para sa'yo. Haije, sana ay matulungan mo pa ako sa hinaharap. Matagal ko nang nabalitaan. Ang presidente ng Tenyu Group ay apelidong Chen. Pero napaka-low profile niya. Hindi kailanman nagpapakita. Hindi ko inakalang ikaw pala si Haije. Inaalayan din kita. Sana ay gabayan mo pa ako sa hinaharap. Magkaklase naman tayo, walang problema yan. Salamat, Haije. Nagtagumpay tayo. Haije, hindi ko inakalang napakahusay mo. Sa tingin ko, nagsisisi na. Nang sobra si Wanwan. Tama ka, Wanwan. Isang si na tulad ni Haije. Ibinaba pa ang pride para ligawan ka. Kung hindi mo patatanggapin agad, ano pa ang hinihintay mo? Hoy, bata. Si Wanwan ang babaeng gusto ko. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kang makipagkumpetensya sa akin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa harap ng lahat. Gumapang ka sa ilalim ng hita ko. Lumuhod ka at mag-prostrate ng 3 beses sa harap ng kotse ko. Papakawalan na kita ngayong araw. Chen Dahay. Cute mo. Tara na. Huwag kang magmadali. Manatili ka rito. Nabaliw ka na ba? Ang yaman mo ay wala lang kumpara rito. Sinasabi ko sa'yo. Magsisimula na ang palabas. Pagkalipas ng 10 minuto, dalhin mo ang bago kong sasakyan. At pumunta ka rito. Magtipon tayong lahat. May nagpapanggap na presidente sa labas. Walang hiya. Napakalakas naman ng loob niya. Naglakas loob siyang magpanggap na ikaw. Sisiguraduhin kong makakarating ako sa loob ng 10 minuto. Isang basura, nagtatangkang tumawag ng backup. Akala mo ba ay ikaw rin ang presidente? Tumawag ka pa talaga para magpadala ng sasakyan. Nakakatawa. Pinapayuhan kitang makiramdam ka na lang. Makipaghiwalay ka na kay Wanwan. Huwag mo siyang abalahin. Sa pag-angat ng antas niya sa buhay. Ang cute-cute pa naman niya. Tapos nanggagaya ka pa ng mayayaman. Huwag mong sabihin. Nagpatawag ka ng 10 taxi. Chen Jin, tara na lang kaya. Natatakot ako na baka hindi na ito matapos ng maayos ngayong gabi. Hindi na ganoon kadaling umalis. Ngayong gabi, kailangan niya. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ako mismo ang. Baliin niyo ang mga binti niya. Hoy, bata. Tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. O kung gaano katigas ang mga buto mo. Sana ganyan ka pa rin katigas mamaya. Sila ba ang pinatawag mo?
Ang mga taong ito, hindi kaya si Chen Jin talaga ang nagpatawag sa kanila. Haije ay ang presidente ng Tenyu Group. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa atin. Kapatid, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka ba talaga? Tanungin mo sila. Magandang gabi po, Presidente. Naihatid na po ang inyong supercar. Tenyu. Siyam na lima na magkakasunod. Plate number. Sasakyan ito ng Tenyu Group. Hoy, bata. Ipinatawag nila. Ang presidente ay si Haije. Anong nagpapanggap ka dyan? Ginulat mo ako, ah. Haije. Ang cute naman ito. Nanghiram ng tao at sasakyan mo. Tapos magpapanggap sa harap mo. Sige na, baliin niyo ang mga binti niya. Kapag pinadapa, siya sa lupa na parang aso. Magmamatapang pa kaya siya? Ako. Hoy, bata. Ikaw ba ang nagpapanggap na si Emre Chen at ginagamit pa ang sasakyan niya para mangagaw ng babae? Ang tapang mo rin, ah. Hindi ba't nagpapanggap lang itong cute na to bilang si Haje? Bakit parang? Ah. Kapag ininsulto mo pa ulit ang presidente, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang araw bukas. Huwag mong sabihin, ikaw ang tunay na presidente ng Tenyu Group. Emosyon ni Kinziwan positibo 500. Kasalukuyang emosyon 2,900. Sinasabi ko sa'yo na akin ang sasakyang iyon. Kung gayon siya. To. Ginoong Chen. Paumanhin. Masyado lang akong mapagmalaki. Gusto ko lang magpa-impress. Kaya ko dinala ang sasakyan nyo. Para magyabang sa reunion namin. Ang totoo, isa lang akong hamak na empleyado sa car dealership. Kung alam ko lang sana, na babae nyo si Wanwan, kahit patayin nyo ako, hindi ko po siya pagtatangkaan. Presidente, paano po natin siya parurusahan? Huwag niyo na po akong parusahan. Enmer, Chen, parang awan niyo na, pakawalan niyo na po ako. Nangangako po ako. Hindi ko na po guguluhin si Wanwan. Binabati kita, host, tapos na ang misyon. Eksklusibong misyon para kay Kinziwan. Matagumpay na tulungan siyang makawala kay Chen Dahay. Makakuha ng 3,000 emotion points na gantimpala. Kasalukuyang emotion points, 5,900. 3,000 sa isang bagsakan, ang lupit. Tama na. Lumayas ka na at magpalamig ka sa iba. Salamat, Ye. Chen, aalis na ako. Teka, di ba? Di ba sabi niyo patatawarin niyo ako? Ibalik mo ang susi. Oh, heto. Jinje, mali ang naging pagtingin namin sa inyo. Huwag mo na akong masamain. Wanwan, tulungan mo naman ako. Pakiusapan mo naman si Jinje. Mahal. Wala naman silang ginawang sobrang masama. Hayaan mo na lang. Masusunod ka. Salamat, salamat, Jinje. Salamat, salamat, Jinje. Salamat, salamat, Jinje. Salamat, mahal ko. Ang emotional value ni Kinziwan ay nadagdagan ng 500. Kasalukuyang emotional value, 6,400. Sige na, isama nyo na rin ang mga tao nyo. Mag-iwan na lang kayo ng isang sasakyan para sa akin. Chen Jin, ang dami mong sorpresang ibinigay sa akin ngayong gabi. Ang mawala ka kay Sumanki ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kung hindi siya umalis, saan ka galing at sumali ka?
Ano sa tingin mo? Ang pagiging panangga ko. Nasiyahan ka ba? Hindi naman masama. Kung ganoon, hindi ba dapat tuparin mo na ang pangako mo? Sumama ka na sa akin sa hunting ng Pamilya Ru. Ang kapal naman ng mukha mo. Kahit na gusto mong mag-hotel sa huli, dapat ay dahan-dahan lang. Ano ba ang unang hakbang? Halimbawa, magsimula tayo sa pag-post ng picture nating dalawa. CJ. Tara, mag-selfie tayo. Maglaro tayo at magsaya. Pero huwag mong i-post sa Facebook. Bakit? Natatakot kang malaman ng ibang girlfriends mo. Huwag kang mag-imbento. Wala akong opisyal na girlfriend. Ilan naman ang hindi opisyal? Tinitignan kita. Wala siyang permanenteng girlfriend. Ayos Sabi niya sa akin busy siya. Tapos sasamahan lang pala ang ibang babae. Sa reunion ng mga kaklase. Chen, humanda ka sa akin. Ang gabi na, saan ka pupunta? Reunion ng mga kaklase. Hindi ba sabi ni Xiao Chen ay wala siyang oras? Hindi ka rin ba pupunta? Anong walang oras? Marami siyang oras. Kapag hindi pa ako pumunta, baka matangay na siya ng ibang babae. Halika na, Didi. Sigurado ka bang dito? Ano ba yung pinagsasabi mo? Kung gusto mo talaga akong ligawan, magsimula ka sa pagdidate. Huwag yung basta-basta ka na lang. Nag-iisip na makapagsamantala. Mukhang si Qin Ziwan. Ay katulad nga talaga ni Wenyan. Mga babaeng may prinsipyo at hindi materialistiko. Mga mabuting babae. Hindi ko sila pwedeng palampasin. Nagkamali yata ako. Wala naman dito si Wenyan. Bakit patuloy na tumataas ang emotional value? Sino ang nagsabing wala ako rito? Yan, tapos na ang reunion. Bakit ang tagal mo namang dumating? Ipakikilala ko sa'yo. Siya ang boyfriend ko. Siya ang boyfriend ko, di ba? Kailan pa siya naging sayo? Boyfriend mo? Hindi yata. Ang talim ng palitan ng salitan nyo. Nadagdagan ng 1,000 ang emosyon ni Qin Ziwan. Kasalukuyang emosyon, 120,500. Emosyon ni Wenyan positibo 1,0 kasalukuyang emosyon, 120,500. Kasalukuyang emosyon, 120,500. Ito ang tamang paraan para mag-form ng emosyon. Matagumpay na na-trigger ang ultimate task. Ang pagtapos sa misyon ay magbibigay daan sa sistemang ito na mag-evolve. Sa ikalawang antas, ang detalye ng misyon ay confidential. Ano ba yan, nakakainis naman? Hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko sa misyon. Sino naman ang nanggagago sa'yo? Tignan mo kaming dalawang magandang dilag na nag-agawan dahil sa'yo. Hindi ba't nakakatuwa yon? Nakakatuwa, di ba? Lene, walang hiya. Halika rito. Ano bang ginagawa ninyo? Isang mapang-akit. Isang malamig ang dating. Parehong napakaganda. Kung ako ang tatanungin, pipiliin ko yung mapang-akit. Gusto ko yung malandi. Wala kang alam. Habang mukhang malamig sa labas, mas mainit naman sa loob. Sa aming dalawa, kailangan mong pumili ng isa. Tama, sabihin mo. Sino ba talaga ang gusto mo? Gusto ko kayong dalawa. Kung ganoon, sino ang hindi mo gusto? Wala akong gusto sa inyong dalawa. Hindi pwede, kailangan mong pumili ng isa. Sino ba talaga ang mas mahal mo? Mas mahalin ang sarili. May ganyan pa palang sagot. Masyadong mataas ang level ng tropang to. Sino ba talaga ang pinakamahal mo? Aray. Masakit, bitawan mo ako.
Babaero. Ang ganda ng panahon ngayon. Lumabas ka para mag-relax. Simula nung isang gabi, na pinagbubugbog nila ako, hindi na umimik ang system na to. Araw-araw. Sumasakit pa ang baywang ko. Itong God-level medical skills. At God-level fighting technique hindi man lang gumagana. Hoy, matandang yan. Lumayo ka sa phone ko. Baka mahulog ka pa sa kawalan ng malay. Aba, putya. Matanda, hindi porket matanda ka ay pwede ka nang mag-scam. Kapag hindi ka pa umahon dyan, tatawag na ako ng pulis. Hindi man lang siya kumikilos. Hindi maganda ang mga senyales. Nawalan siya ng malay kanina. Hindi maaari, inaatake siya sa puso. Iho, iniligtas mo ako. Inaatake ka sa puso. Nahulog ka sa phone ko. Kung hindi kita iniligtas, kanino isisisi kung namatay ka roon? Pasensya na. Nakaabala ako sa inyo. Iho, inatake ako sa puso noon. Dahil sa 10 karayom, nailigtas mo ako. Hindi lang kita nailigtas. Nilinis ko rin ang mga ugat sa puso mo. Kahit papaano ay madadagdagan ng 10 taon ang buhay mo. Napakagaling na doktor, napakagaling. Sige, sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Grabe naman, matanda. Sa tanda mong yan, hindi mo na kailangang lumuhod para magpasalamat. Batang doktor, kung hindi ako nagkakamali, ang paraan ng pag-acupuncture na ginamit mo para iligtas ako, ay ang matagal nang nawalang 17 karayom ng pagbabalik buhay. Hindi ba mukhang marunong kang kumilala ng galing? Tama, ito nga ang 17 karayom ng pagbabalik buhay. Pero tumayo ka muna. Sa tanda mong iyan, hindi ko kayang tanggapin. Ang pagluhod mo sa akin, hindi ako tatayo. Hanggat hindi mo itinuturo sa akin ang 17 karayom ng pagbuhay. Ang pagluhod na ito ay tanda ng pagtanggap sa iyo bilang guro. Ano bang problema mo, matanda ka? Kung ganoon, lumuhod ka lang dyan. Magpapalipas na lang ako ng oras sa pangingisda. Mahal na guro, tanggapin mo ang paggalang ng iyong mag-aaral. Teka. Ang tanda mo na para mag-prostrate sa akin. Gusto mo ba akong paikliin ang buhay? Kung hindi niyo po ako tatanggapin bilang disipulo, hindi po ako titigil sa pagyuko. Hay naku. Tumigil ka na. Tatanggapin na kita, ayos na ba? May sakit ang matandang to. Salamat po, Master. Master, ang inyong disipulo ay Direktor ng City People's Hospital. Kailangan ko pang magmadali sa ospital para magligtas ng buhay. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong agad akong dumalaw lang po ako. Lumayas ka na. Masusunod. People's Hospital. Hindi ba't doon nagtatrabaho si Wenyan? Ano bang ipinagmamalaki mo? Ang plano ko sa gamutan, bagamat nabigo. Pero ang plano mo, hindi ba't wala ring silbi? Ang posisyon ng Vice Director. Hindi pa natin alam kung kanino mapupunta. Ganoon ba? Wenyan, inaamin ko. Hindi kasing galing ng sayo ang medisina ko. Pero ang tatay ko naman ang direktor. Ang mga pasyenteng hindi ko magamot kaya niyang gamutin. Ang posisyon ng Vice Director. Dapat ay akin lang. Wala kang hiya, hindi ito patas. Lene. Sa paggagamot at pagliligtas ng buhay. Sino ang nagsabing kailangan ng pagiging patas? Kung may ibubuga ka, tumawag ka rin ng backup. Wala akong kasama. Dahil wala. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo. Ako ang magiging vice director. At ikaw ang magiging asawa ng vice director. Hindi ba maganda yon? Huwag kang umasa, may mahal na akong iba. Walang problema sa akin yon. Ikaw ang bahalang pumili. Teka. Kung ayaw mong maging asawa ng vice din, ang unang bagay na gagawin ko pag upo ko, ay ililipat kita para maglinis ng inidoro. Ayoko na.
Nasa ward tayo. Ang inay ninyo. Ano ba iyang hitsura mo? Tay, sa wakas dumating ka na. Gamutin mo na siya. Elngan. Hindi pwede. Ang pulso niya. 70% ay pulso na ng patay. Wala akong kakayahang gamutin siya. Paano na niyan? Pa, wag na kaya nating ituloy ang assessment. I-promote mo na lang ako. Bilang Vice President. Kalokohan, nakasalalay dito ang buhay ng tao. Tapos iniisip mo pa ang pag-angat sa posisyon at pera. Mukhang wala na tayong choice. Kundi pakiusapan ng master ko na bumalik. Mabuti naman may pag-asa na ang pasyente. Bakit ka natutuwa? Ang magaling na doktor na pinapunta ni Papa. Kapag napagaling niya ang pasyente, siguradong papasa na ako sa pagsusulit. At magiging deputy director. Aray. Tumahimik ka. Wala kang silbi. Sa halip na mag-isip kung paano magpagaling ng pasyente. Kung ano-ano pang walang kwentang bagay ang inaatupag mo. Master, sa wakas ay dumating na kayo. Ang tinutukoy na magaling na Dr. Ernie ay ikaw. Bakit ka nandito? Master. Magkakilala kayo ni Aday. When, siya ang iyong guro, ang asawa ng iyong guro. Chenjin, ito ba ang pinili mong paraan? Tama na, unahin natin ang pagligtas. Mag-usap tayo pagkatapos kong gamutin siya. Panoorin mo ang iyong lolo guro habang nagliligtas. Huwag ka nang maglaro. Pa, bakit mas bata pa sa akin ang guro mo? Marunong talaga siyang magmedisina. Ang mas bihasa ang siyang guro, pagmasdan mo ng mabuti at matuto ka. Ituloy lang ang normal na gamutan. Hindi nga nagkamali sa 17 karayom ng pagbuhay. Kaya niyang ibalik kahit ang pulsong patay na. Guro, kailangan mo itong ituro sa akin. Ang galing niya. Huwag mo nang tingnan. Kahit gaano pa siya kagaling, lolo ko siya sa sining. Wala kang kinalaman doon. When yan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Maging babae kita. O maglinis ka ng inidoro. Aray, pa, bakit mo ako sinipa? Bastos na bata, kanino ka ba nakikipag-usap? Si Wen yan ang iyong lola sa sining. Nandito pa ang Dien. Nakakainis. Lola. Chenjin, bakit mo ako tinutulungan? Daan lang, wala lang yon. Chenjin, mayroon ka ba talagang? Nagustuhan mo na ba ako? Wen yan. Kung darating ang araw, na mawalan ako ng lahat, magugustuhan mo pa rin ba ako? Anong klaseng tanong yan? Ang nagustuhan ko, ay hindi kailanman ang pera mo. Nagustuhan kita. Kailan? Ngayon lang. Alam ko na hindi lang ako ang nag-iisang nagmamahal. Xiao Hu, ipagsama-sama mo ang lahat ng aking mga mamahaling sasakyan, villa at shares. At ibigay ang lahat sa Charity Foundation. Dahil higit pa sa pera, nakahanap na ako ng taong mas karapat dapat pahalagahan. Binabati kita sa pagtatapos ng Ultimate Mission. Abangan ang susunod.